alam naman po namin na sa bayan po ng Arayat, kahit na may mga ganyan po na proseso, wala pong nakukuhang hustisya, Mr. Chair. Ay kung kayo po mismo opisyal ng ating gobyerno, kayo na mismo ang nagsasabi na walang nakukuha ng hustisya sa gobyerno, hindi po ba dapat mag-resign kayo? One of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince witnesses to come out. Ang pinag-usapan lang po natin ay yung kaso po ni late Barangay Captain Mel Lumbang of Barangay Lakyos, Arayat. Tama po. Meno, sino po ang investigator on case? Sir, How long have you been an investigator? almost 2 years po. And what training in investigation did you have? Criminal investigation course po. Saan po nangyari ito? Nueva Ecija PPO po. Nueva Ecija. Okay. Saan po pinatay si former Barangay Captain Mel Lumbang? Sa loob po ng lumang barangay hall po nila sa Lakyos, Arayat, Pampanga po. Sa loob ng barangay hall? Mismong sa loob ng opisina niya? Sa terrace po. Terrace? Ng barangay hall? Yes po. Yes. Ano po yung firearms na ginamit? M16 rifle po. Yes. And therefore, meron pong nahulog na mga basyo ng bala Yes, Mr. Chair. at may nakuha rin siguro na bullet heads ng M16. Tama? Fired cartridge lang po. Wala yung bullet head sa katawan ni Juan? Wala kayo nakuha? Doon sa katawan ni the late Barangay Captain? Yung slugs? Wala po, Mr. Chair. Bakit hindi nyo pina-autopsy yung katawan ni Juan? The late Barangay Captain? Hindi ba pag namatay sa firearms, sa pagbaril, ino-autopsy ninyo yung mandatory yung autopsy ng katawan? Nag-execute po ng waiver for the conduct of autopsy po yung asawa po, saka po yung anak po ng biktima. Konsehala, would that be true? Totoo po ba yun, allegation na yun? Konsehal Nag-execute Lumbang, po please. kayo ng waiver? Opo, Mr. Chair. Bakit po? Dahil alam naman po namin na sa bayan po ng Arayat, kahit na may mga ganyan po na proseso, wala pong nakukuhang hustisya, Mr. Chair. Alam naman po namin na Wala pong... nakukuhang hustisya po sa ganyan na pangyayari. Ay kung kayo po mismo opisyal ng ating gobyerno, kayo na mismo ang nagsasabi na walang nakukuha ng hustisya sa gobyerno, hindi po ba dapat mag-resign kayo? Dahil hindi po kayo naniniwala sa ating gobyerno? Mr. Chair, kami po naniniwala po sa ganyan na pangyayari. Kaya ngayon nga po, nandito ako para ilaban po yung kaso ni Mel. Kasi Pero, para ipaalam ko po sa inyo, Konsehala, importante po na makuha ng kapulisan yung cartridge at saka yung slug ng bala para ma-identify kung ano talaga yung baril na ginamit doon sa pagpatay sa inyong nasirang asawa. Kaya ganun po yung aking pagtatanong dahil yun po yung talagang protocol na pag-iimbestiga po sa kasong mga ganito. Kung kayo po mismo hindi naniniwala na kayo po yung makakakamit ng hustisya, bakit po kayo nandito ngayong araw na ito? Ang tagal na po na nangyari no 1 taon. Di po ba? Paano ngayon magkakaroon ng ebidensya ng pulis na kung makuha yung gunman at saka yung baril na ginamit, paano mapapatunayan ng kapulisan na yung baril na yun ay yung baril na ginamit sa pagpatay sa inyong nasirang asawa? Di po ba?
Opo, Mr. Chair, lalo na po kami, ngayon lang po nangyari sa amin yung tong ganitong pangyayari. Hindi po na-explica sa amin ng kapulisan na importante yung kanilang gagawing autopsy sa kanya dahil sa oras po na yon talagang wala po kami sa aming pag-iisip para makapaggawa po ng desisyon, Mr. Chair. Thank you. Okay, decision po ninyo yon. Hindi naman natin may babalik pa yung nakaraan. Anyway, Mr. Investigator, ilang pong tao ang kasama ni Kapitan dun sa lugar? Madami po, Mr. Chair. So marami. Doon sa loob ng barangay hall, doon sa terrace. Yes po. Yes. Ni isa doon, wala pong nagtistigo. Wala po kayo nagtistigo na pipirma ng affidavit o magbigay ng statement. Wala po. Wala po kaming nakuha, Mr. Chair. Dahil natatakot din po sila sa seguridad po nila. Natatakot. Hindi po ba pag natatakot po lahat ng tao, magagawa nga po yung mga lukulukong tao yung gusto nilang gawin. Hindi po ba? Yes, Mr. Chair. Alam mo rin siguro yung kasabihan na evil will triumph when good men do nothing. Yes, Mr. Chair. Yes. So, bakit hindi po niya sila mapilit? Kasi sabi niyo may dalaw po kayong witnesses. Bakit hindi yung mismo malapit kay Kapitan at nakakita doon sa gunman? Yun ang dapat mag-witness. Kasi sigurado na pag magaling yung abogado nung kung sino man ang masasampahan ng kaso, baka hindi makalusot o hindi manalo doon sa kaso. Mananalo yung kalaban. Hindi po ba? Dahil yung witness ninyo, wala mismo doon sa lugar eh. Gumawa po kami ng mga paraan, Mr. Chair, na kumbinsihin yung mga tao na possible na nakakita. But isa po sa kanila wala pong gusto or wala pong willing mag-testify, Mr. Chair. Okay. Now, ano po ba yung pinapipirmahan nyo doon kay Konsehala? Yung affidavit po niya, complaint affidavit po Affidavit. niya. Yes, Mr. Chair. Complaint. Okay. So, ayaw ni Konsehala na mag-complain. Ganun po ba ang ibig nyo sabihin? Ayaw niyang pirmahan yung affidavit complaint? In fact, Mr. Chair, Hindi, sagutin mo muna ako, Iho. Ayaw ba niya talaga? di ko po alam sa kanya, Mr. Chair. Konsehala, bakit ayaw niyo magreklamo? Gusto po namin, Mr. Chair. Ang ano lang po namin, kagaya po na sinabi ko kanina, nung pong inabot sa akin nga po itong papel at pinapipirma, sabi ko nga po, babasahin ko, hihingi ako ng copy. Binigyan po nila ako. Tapos nung po nakita ko may mga tao, may mga picture, may nakita po ako na witness na daw po ito, yun po yung hininga ko sa kanila na kung pwede ko po siyang makausap para dito sa mga salaysay po niya. Dahil dito po sa nakasaad dito sa salaysay ko na pipirmahan, ako po'y kumukonforme dun sa mga salaysay po nung witness. Kaya bago po ako magpirma, yun po yung hiniling ko sa kanila na kung pwede ko po siyang makausap para dito sa mga salaysay po niya na binitiwan dito sa papeles, Mr. Chair. Mr. Investigator, tama po ba yung sinabi ni Konsehala? Tama po, Mr. Chair. Bakit kailangan niyang i-confirm yung statement ng mga witnesses? Hindi naman niya kasama yung witnesses na yon o hindi naman niya nakita na nandun yung witnesses during the commission of the crime. Bakit? Siguro, Mr. Chair, meron din po siyang agam-agam. Hindi ko tinatanong kung ano man ang nararamdaman ni Konsehala. Ang tinatanong ko, bakit niyo sinama doon sa affidavit complaint yung confirmation niya tungkol doon sa statements ng mga witnesses?
Wala pong ganon, Mr. Chair. O sino nagsasabi sa inyong dalawa ngayon ng katotohanan? Dala-dala ko po itong papeles, Mr. Chair. Ito. Hindi ba affidavit of complaint lang naman yung ang kanyan na si Consiala ay nagrereklamo laban dun sa mga alleged na pumatay sa kanyang asawa? Yes, Mr. No Chair. more, no less. Hindi Yes, dapat Mr. nyo sinama yung i-confirm niya yung statements ng mga witnesses. It is not supposed to be there sa affidavit of complaint. Oh. Magtuturoan na kayo ngayon. May I know who are the people giving you advice? Were they present or were they part of the SITG? Yung bang nagbibigay sa iyo ng advice, kasama mo sa SITG? Yes, Mr. Chair. Or what? As legal officer po. Bakit legal officer ang kwan? Di ba? Kung ano yung totoo, yun dapat ang sabihin mo, yung result ng iyong investigasyon. Yes, Mr. Chair. Yes, bakit nga? Hindi mo pa rin ako sinasagot. Bakit kailangan ilagay mo yon doon sa affidavit of complaint? Yun lang po, Itinuro rin ba sa'yo? No, Mr. Chair. Base lang po doon sa... Sarili mong isip yon? Yung po sa affidavit po ni Madam Che, kinakasuhan lang po niya yung... Kaya nga, yun nga dapat, di ba? Yes po, Mr. Pero Chair. sinasabi niya na meron siyang tinututulan doon sa nakalagay, doon sa dokumento na ginawa po ninyo na sinasabi niyo na ikumpirma niya yung mga statements ng witnesses na available. Yung dalawang witnesses. Di ba? Yun ang sinasabi niya eh. Now, Yes, Mr. if I look at the documents, iho, at totoo yung sinasabi ni Consiala, I might cite you in contempt for not telling the truth. Alin ba ang totoo talaga? Hindi ko pa pinakukuha yung affidavit of complaint na nasa kamay ni Consiala na pinapipirmahan ninyo. Nakalagay lang po doon, Mr. Chair, na nakumbinsi po siya ng mga witness if ever na makaharap po niya yung witness po. Bakit kailangan nandun yung kwan? Kailangan ba yun sa isang statement na nagre-reklamo ay isang tao? Di ba? You have lawyers with you. Kailangan ba yun talaga? Sa isang affidavit of complaint? I don't think it's necessary. As a matter of fact, you can file the complaint without the concurrence of the complainant. That is why all cases are entitled People of the Philippines versus the alleged perpetrators for criminal offenses. Yes, Mr. Chair. Oh, hindi na kailangan eh. Kaya ngayon ang sinasabi ko. Now, may I know, how did you test the credibility of the two witnesses? Tinanong ko po sila kung ano po yung relasyon nila doon sa victim Mali. and sa suspect po. Nasaan sila nung nangyari? Hindi yung relasyon ang importante. Nasaan sila nung nangyari yung krimen? Hindi ba? I think you did not learn from your criminal investigation course. Ang importante, nandun ba sila doon sa pinangyarihan ng krimen at nakita nila yung pangyayari? Yes, Mr. Chair. Tinanong ko din po yan. Nandun ba sila? Yung crime scene witness po, nandun po. Yung first witness? Yes po. Sige. Nandun siya.
Based po dun sa ano po niya, sa salaysay po niya, andun daw po siya at nakita po niya yung pangyayari. Nasaan siya? Sa loob ng barangay? Sa terrace? Nakaupo po siya dun sa chapel, Mr. Chair. Katabi po kasi yung lumang barangay hall, chapel, then covered court po, kung saan po nagaganap yung liga that Yung time. basketball. Yes, Mr. Chair. Aha. Ano po yung distansya? Na-compute nyo ba yung distansya ng chapel at saka yung terrace? Approximately 6 to 7 meters, Mr. Chair. 6 to 7 meters. Now, sige. Yung isa naman na witness, ano po ang nakita niya? Yung isa pong witness, considered as corroborative, nakita po niya yung pagdaan ng getaway vehicle ng mga suspects. Then, nung pagtapat po sa kanya, nagbaba po ng bintana yung suspect, yung mismong gunman, na namukhaan po niya. Based po dun sa salaysay po niya. So, sinabi po ninyo, suspect. So, it's more than one. Yes, Mr. Chair. Okay. Yung vehicle, ano po yung vehicle? Pinag-describe nyo ba sa kanya? Base po dun sa salaysay po niya and dun sa nakuha sa CCTV, it's a black Toyota Innova. Innova. Tinted or not? I think, Mr. Chair, Huwag tinted. kang mag-think. Alin yung totoo? Hindi ko kailangan yung iniisip mo. Tinted. Ang gusto kong malaman, yung katotohanan. Tinted po, Mr. Chair. So, paano makikita yung mukha kung tinted yung vehicle? Nung corroborative witness mo. Nagbaba po ng bintana, Mr. Chair. Tatakas, Base po dun nagbababa sa- ng bintana. Base po dun sa salaysay po. Kaya malabo. Before the incident, Mr. Chair, Now, matanong ko, ang ginamit na po na firearm ay M16, napakahaba. Unless folded. Di po ba? Maski folded, mahaba pa rin. yes, Mr. Chair. Folded ba o yung regular na M16? Infant, sir. Infant. M16. Sino po ang nagsabi na infant baby 16 yun, yung baby Armalite? Based po dun sa CCTV footage. So may CCTV footages kayo? Yes, Mr. Chair. Chairman, kanina tinanong ko, walang CCTV, nga may CCTV na. RD, tinanong ko yan kanina. Sir, meron pong CCTV footages of the actual shooting, sir. In fact, Tuloy. sir, if I may add, sir, at least at least aside, sir, ni Cap Lumbang retaliated, nakipagpalitan pa po ng putok. Yung mga kasamahan po niya na lumabas po doon sa barangay hall, it was Can you, clearly seen doon sa RD, CCTV footage. pwede bang paki-submit in this committee the CCTV? Yes, we Kasi will parang submit, hindi Mr. kompleto Chair, yung Your istorya. Honor. Ngayon ko rin Yes, din nalaman, I was informed, na nagkaroon nga ng barilan. Kung nagkaroon ng barilan, nag-retaliate ang mga lumbang, edi wala kayong nakuhang witness doon? Nagbarilan, ha? Nakipagbarilan. Di yung mga nakipagbarilan sa mga grupo ni lumbang, di nakita nila kung sino yung mga kalaban nila. As reported, sir, by the provincial director, ilang beses, sir, nilang kinonvince itong mga nakipagpalitan ng putok to give statements to establish, sir, the circumstances during and even after the shooting, sir. But all of them refused to give statements, sir. Konsyala Lumbang, is this true na sinasabi nila ni PD na yung mga nakipag-retaliate sa balikan ng putukan ay kinausap para mag-witness and they refused? Yung mga sinasabi po nilang ng putok sa kanila, si Mel po kasi kada alis po niya ng barangay,
pumupunta po siya minsan sa Manila, sa ibang lugar. Pag po balik kasi, iba-iba po yung mga kasama niya. Kaya hindi ko po masabi sa kanila kung sino yung mga sinasabi po nilang ng baril nagpaputok ng baril. Tsaka sa insidente po, Mr. Chair, sa mismong outpost po ng barangay, ang kasama lang po ni Mel doon, yung isang babae na nagpanggap na nanghihingi ng tulong, at saka yung isang nasa labas na naka-tricycle, nakasama po nung babae na ano po ni Mel doon sa mesa ng outpost. Yung outpost po kasi, Mr. Chair, pagpasok mo, parang maliit na terrace. Tapos, usog ka lang po, may pinto doon. Doon po yung pinaka-opisina niya. Noong dati pang barangay hall po yon. Ngayon, dahil naging outpost po doon, yun po yung pinaka-standby po ng mga bantay bayan. Nung oras po na yun, Mr. Chair, dahil ongoing po yung basketball, yung court po kasi nandito sa pagitna po ng bisitas. Covered court, bisitas, tsaka yung outpost. Yung outpost po, doon nakaupo si Mel pagkatapos po nilang naghapunan. Nung naka-stay po sa harap po ng outpost, may pumasok po na babae na kausap po niya na nanghihingi daw po ng tulong. Yung babae po na yun, may kasama sa labas na naka-tricycle. Nakaupo yung kasama po niya ng tricycle doon sa likod po ng motor. Nakaabang po doon. Yung babae pong katabi ni Mel, kausap niya, parang hindi po nakapokus yung pag-uusap nila ni Mel. Ngayon, yung pong babae na yon, parang nagsiselfone, maya-maya po may bumaba na, sa harap po kasi ng bisitas, may pababa na daan, galing po ng highway. Doon po sa pababa na yon, doon po dumaan yung sasakyan, tas doon po pinagbabaril si Mel. Tas yung babae pong kasama ni Mel doon sa harap, sa loob, lumabas lang po siya na parang wala, na hindi man po natamaan doon sa pagbabaril kay Mel. Nakaupo lang po sila sa iisang mesa. Katabi po niyang doon sa upuan, si Mel, talagang nabaril po. Ito pong babae, wala, ni isa man pong tama o ano man po na sugat po sa kanyang katawan. Pagkatapos po ng insidente, lumabas lang po na normal po yung babae. Nakita po yan, Konsehala Sa Lumbang, sa CCTV? po. O sige, okay. Opo, So we Mr. ask the submission of all those Mr. CCTV para makita po ng mga members. Did you consider that, investigator? Yung minimension ni Konsehala Lumbang, because bago ko ibalik kay Chairman Acop, did you consider yung mga aspect ng pagkilos ng dalawang babae na nasabi niya na nandun sa CCTV? Kasi very crucial yun, ha? Yes, Mr. Chair. I-consider niya? Yes po. Nakilala niyo yung mga babaeng yun? Yes po. Na-identify niyo? Yes po. So, anong mga binanggit nila sa inyo sa investigasyon? During her interview, wala naman po siyang nabanggit sa amin about dun sa Taga ba sila? ibang barangay po, Mr. Chair. Nako. Okay, ibang barangay. So, anong barangay? Barangay Camba, Arayat, Pampanga. Taga-Arayat din. Yes, Mr. At yung Chair. isang kausap niya na isang babae din, taga same barangay? Same barangay po. Doon din sa ibang barangay. Yes, Mr. Chair. Sige, si ano muna, tapusin na natin si Chairman Acop. Sige, go ahead, sir. Thank you, Mr. Chair. Saan po ba ang exact place kung saan binaril si Kapitan? Sa terrace po ng barangay hall, lumang barangay hall, Mr. Chair. Tama po yung sinabi ni Konsehala na may kasama siyang babae doon? Yes, Mr. Chair. Yes. Sino pa ang mga kasama niya ron? Yung mga bantay bayan po niya, Mr. Chair. So, tama po ba yung sabi ni RD na pagkaputok kay Kapitan, nakipagpalitan ng putok po yung mga bantay bayan? Tama po ba yung pagkarinig ko? Mr. Yung mga bodyguard po, Mr. Chair. Nakipagputukan? Yes, Mr. Chair. Not the bantay bayan. Okay. So may bodyguard pala rin si Mayor na nandun sa terrace. Mr. Chair. Ay, si Kapitan.
Yes, Mr. Chair. Yes. Chairman Akop, she's raising her hand. If you Mr. want to, Chair. ano. Ah, Sige, go ahead po, ma'am. Opo. Sa outpost po, dun sa Lumang Barangay Hall, wala pong tao sa harap. Kahit po makikita dun sa CCTV. Wala po. Ngayon, yung mga bantay bayan po, wala rin pong nakatabi dun sa kung saan nakapwesto si Mel. Dahil ongoing po yung basketball liga, nandun po sila. Dun sa mismong CCTV po, kahit na panoorin ninyo, walang tao po dun sa harap ng mismong pangyayari kung saan po tumigil yung sasakyan na bumaril po dun sa bintana po ng outpost, Mr. Chair. Pero konsihala, Opo. totoo yung nakipagputukan yung mga security ng iyong asawa. Dun po sa CCTV, Mr. Chair, hindi ko po masasabing bodyguard ni Mel yun dahil hindi ko po sila nakikilala, Mr. Chair. Dahil pag po, kagaya nga po ng sabi ko, kada balik po ni Mel sa barangay hall, sa barangay iba-iba po yung mga kasamahan niya. Dahil minsan po galing siya sa Manila, minsan po galing sa ibang lugar, iba-iba po yung mga kasamahan niyang pumupunta. Wala po siyang bodyguard, Mr. Chair. Thank you. Sino po yung mga nakipagputukan? Were you able to get their names? Hindi po, Mr. Chair. Hindi, Ay, yung sorry. police, investigator. We identified one of those bodyguard, Mr. Chair. Hindi, huwag mo na sabihin bodyguard. Hindi raw bodyguard, sabi naman nung misis niya eh. So, yung kasama na nakipagputukan, kaya hindi ko binabanggit na bodyguard eh. Yes, Mr. Chair. So, nakilala nyo. Ilan po ba sila nakipagputukan? 3 po. 3. So, doon sa nakilala po nyo na isa, kinunan nyo ba ng statement? Pinuntahan po ng... Hindi. Sagutin mo yung kinunan nyo ba ng statement? Hindi ko tinatanong kung pinuntahan siya o ano. Kinunan nyo ba ng statement yung nakilala nyong isa sa 3 na nakipagputukan? Yes or no? No, Mr. Chair. No. And you never bothered to ask from that person kung sino po yung 2 kasama niya na nagkipagputukan. Would that be correct? Yes or Yes. no? Yes, Mr. Chair. Yes. Kaya hindi nyo ma-identify. Anyway, kaya ko tinatanong, Iho, kung baby Armalite o regular Armalite, yung dala-dala ng gunman, kasi hindi mo naman basta-basta may tago yun eh. Kung maglalakad ka, paglabas dun sa sasakyan, kitang-kita na firearm yun na mahaba. Naniniwala ka ba ron? Yes, Mr. Chair. And therefore, marami, bago makarating doon sa itaas ng doon sa terrace, marami ng tao dapat, kasi ang daming tao ron. Sabi nyo, may basketball, may nakaupo sa chapel. Di ba? May nakikita na dapat na merong tao na nakasibilyan, may dala-dala ng M16 na mahaba. Di ba? Wala man lang nakakita ng ganon. Hindi nyo tinanong yung mga tao. Paano nakapasok yung naka-M16 na tao sa isang lugar na ang dami-daming tao? Nakasasakyan po sila, Mr. Chair. Hindi. Hindi naman niya binaril si Kapitan na nasa loob siya ng sasakyan eh. Ikaw naman, investigador. Kailangan lumabas siya doon sa sasakyan, puntahan niya si Kapitan at barilin. Ang pagbabaril ba eh, nandun siya sa loob ng sasakyan? Bumaba po, Mr. Chair, Eh, yung siyempre, gunman. bumaba. Kaya nga, nilapitan niya si Kapitan para siguruhin. Yes, Mr. Chair. Yes. Kaya dapat, may mga tao na nakakita na beforehand na may isang tao bumaba sa sasakyan, may dala-dala ng M16 at hindi kayo naghanap ng mga taong ganun. Kasi yun ang makakakilala kung sino yung gunman. Nag-interview po kami doon sa lugar, Mr. Chair. But ni isa po, wala pong gustong magsabi kung ano man yung nakita nila, Mr. Chair. The hallmark
one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince witnesses to come out. Thank you, Mr. Chairman. Well said. I like that last statement.